What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Nagsimula ang pelikula sa pag-aayala ng tagapagsalaysay sa isang kakilakilabot na pangyayari na naganap 35 years na ang nakalilipas sa isang bayan na tinatawag na North Vernon. Noong Oktubre 1987, isang babaeng nagngangalang Tiffany ang brutal na pinatay sa loob ng kanyang garahe sa mismong gabi ng kanyang 16th na kaarawan. Makalipas lamang ang 2 araw, isa pang babae na si Marisa ang natagpuang patay sa cabin ng kanilang pamilya sa kagubatan. Pagkatapos, noong gabi ng Halloween, isang ikatlong biktima na si Heather ang malupit ding pinatay sa parking lot ng isang amusement park. Lumalabas na ang 3 biktima ay pawang 16 na taong gulang at sinaksak ng 16 na beses, kaya naman binansagan ang mamamatay tao na Sweet 16 Killer. Ibinunyag din na hindi na muling pumatay ang killer pagkatapos niyon at hindi rin nalaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Simula noon, naging tanyag ang maskara ng killer at tuwing Halloween, maraming tao ang nagbibihis bilang Sweet 16 Killer. Sa kasalukuyan, ipinakilala sa atin ang isang lokal na lalaki na si Chris Dubosage na host ng isang podcast tungkol sa mga pangyayaring ito. Tuwing Halloween, nagsasagawa siya ng tour sa mga pinangyarihan ng krimen para sa mga turista. Mukhang wala na siyang ibang ginagawa sa buhay kundi ang pagtuunan ng pansin ang true crime event na ito. Sa susunod na eksena, makikita natin ang isang dalagang si Jamie na naghahanda para pumunta sa isang Halloween concert. Maya-maya, dumating ang kanyang ina na si Pam at pinagbawalan siyang lumabas. Lumalabas na si Pam ay malapit na kaibigan ng 3 babaeng pinatay noong 1987. Kaya naman, kahit lumipas na ang 35 years, takot pa rin siya sa killer. Ngulit mapilit si Jamie dahil marunong naman daw siya ng self-defense. Pinanood ng kanyang tatay na si Blake ang pagtatalo ng dalawa at nag-alok na ihatid si Jamie sa concert, habang napapansin din nito na may nagte-text sa kanyang asawa na ayon kay Pam ay group chat lamang ng mga nanay. Kinalaunan, dinala ni Blake si Jamie sa bahay ng matalik nitong kaibigan na si Amelia. Naroon din ang nanay ni Amelia na si Lauren na nalamang dati palang kaklase ni na Pam at Blake. Nagreklamo si Lauren na hindi siya pinapayagan ng kanyang amo na magpahinga kahit Halloween, kaya umalis na siya para magtrabaho. Pagkatapos nito, sinamahan ni Blake ang mga dalaga sa concert. Samantala, mag-isa lang si Pam sa bahay nang may lumitaw na lalaking nakamaskara sa kanyang pintuan. Akala niya ay isa lamang itong taong naka-costume kaya inalok niya ito ng candy. Ngulit nang mapansin niya ang kutsilyo sa kamay nito, agad niyang isinara ang pinto. Mabilis siyang tumawag ng pulis pero sa pilitang pumasok ang lalaki at inatake siya. Nakipaglaban ng maigi si Pam dahil noon pa siyang 16 na taong gulang naghahanda para sa araw na ito. Maya-maya, naglabas ng kutsilyo si Pam at binantaan ang killer na anumang oras ay darating ang mga pulis. Tila natakot ang killer kaya binasyahan itong umalis. Pero nang huminga si Pam ng maluwag, bigla itong sumulpot sa likuran niya at inatake siya. Pagkatapos ay sinaksak siya nito ng eksaktong 16 na beses hanggang sa siya ay mamatay. Matapos mamatay ang kanyang ina, labis na nagulat at naghinagpis si Jamie, habang si Chris naman ay nagbo-broadcast sa labas ng kanilang bahay. Kinabukasan sa paaralan, dumating ang mga pulis at tinanong siya kung nasan ang kanyang ama nang mangyari ang krimen. Hinala nila ay baka sangkot si Blake dahil madalas mag-text sina Pam at Chris at baka may relasyon ang dalawa. Ngunit agad itong itinanggi ni Jamie at sinabing hindi yun manggagawa ng kanyang ama at sinisi ang mga pulis sa hindi pagkahuli ng killer 35 years na ang nakalilipas. Pagkatapos ng klase, pumunta si Jamie sa isang science fair kung saan abala si Amelia sa ginawa niyang time travel machine. Ikinuwento ni Amelia na ang kanyang nanay na si Lauren ay dati nang nagtatrabaho sa isang time travel project pero hindi ito natapos. Ngayon, gamit ang mga lumang nota ng kanyang nanay, determinado siyang makagawa ng gumaganang time travel machine. Gusto niyang subukan kung maaari silang bumalik sa nakaraan para pigilan ang killer at sinabi ni Jamie na buhay pa sana ang kanyang ina kung mapipigilan nila ito.
Dahil dito, itinakda ni Amelia ang petsa ng October 27, 1987 kung kailan nangyari ang unang pagpatay. Kinagabihan, pinanood ni Jamie ang Killing Podcast ni Chris pero sinabihan siya ng kanyang tatay na wag nang makinig dito dahil ginagawa lamang entertainment ng lalaki ang mga trahedya lalo na ang nangyari 35 years na ang nakalilipas. Kinabukasan, nakipagkita si Jamie kay Chris sa isang cafe. Direkta niyang tinanong kung may relasyon sila ng kanyang ina, pero itinanggi ito ni Chris. Ipinaliwanag niya na pursigido si Pam na malutas ang kaso ng serial killer kaya sila nagte-text. Ibinunyag din niya na nakatanggap si Pam ng banta sa buhay mula sa killer pagkatapos ng huling pagpatay 35 years ang nakalilipas, na nagsasabing siya ang susunod na biktima. Kinalaunan sa araw na ito, bumalik ang malungkot na Jamie sa science fair para makipagkita kay Amelia. Pero biglang lumitaw ang killer at inatake si Jamie, ngulit nakatakbo at nakapagtago ang dalaga. Sa pagtatangkang iligtas ang sarili, aksidenteng nakapasok sa loob ng time machine na nakakapagtaka na nagmumukhang photo booth at sinubukang itong buksan. Sa kamalasang palad, sinundan siya ng killer at nang tangkaing saksakin si Jamie, aksidenteng naibaon ang kutsilyo sa control panel ng photo booth. Nagdulot ito ng malakas na kuryente na agad nag-activate sa time machine. Mapalad na bago pa siya maabutan ng killer, gumana ang makina at na-transport si Jamie sa taong 1987, eksakto sa unang pagpatay. Noong una, natakot siya nang mapagtangtong 35 years na nga siya na nakalilipas. Ngulit nang maisip niyang maliligtas niya ang kanyang ina, naging determinado siyang itigil ang serye ng pagpatay. Pagkatapos, naglagay siya ng out-of-order na karata sa booth at lumapit sa isang babae sa malapit. Itinanong niya ang tungkol sa kanyang ina na si Pam at sinabi ng babae na nasa school ito. Nang hindi nagsasayang ng oras, pumunta si Jamie sa paaralan kung saan nag-aaral ang kanyang ina. Doon, nagpakilala siya bilang isang exchange student sa Canada at agad namang tinanggap ng tamad na clerk. Pagdating ng gym class, nagulat si Jamie nang makita ang tatlong babaeng pinatay, sina Tiffany, Marisa at Heather. Sa simula ng training, nahirapan niyang hanapin ang kanyang teenage mom at nagulat siya dahil ang mapagpasensyang ina na nakita natin sa simula ng pelikula ay ibang-iba na sa kanyang inaakala. Pagkatapos ng klase, natuklasan niya na ang kanyang ina ay kumikilos na parang mas nakakataas siya kaysa sa lahat at isa itong ganap na bully. Nalaman din ni Jamie ang tungkol sa birthday party ni Tiffany noong gabing iyon kung saan siya ay mamamatay. Sinubukan niyang kumbinsihin ang mga babae na kansilahin ang party, sinasabing napakawalang kwenta nito, ngunit hindi sila nakinig sa kanya. Dahil sa pagkadismaya, pumunta siya sa pulis para humingi ng tulong at binalaan sila na may magaganap na pagpapatay sa bahay ni Tiffany. Ngunit nagtawanan lamang ang mga pulis at sinabing wala pang nagaganap na pagpatay sa kanilang bayan. Wala nang ibang magawa, nagsimulang maghanap si Jamie sa buong paaralan at tinanong ang tamad na clerk tungkol sa ina ni Amelia na si Lauren. Pagkatapos, pumasok siya sa klase ng ina ni Amelia at nakita roon si Lauren, kahit na bahagyang naguluhan ito kay Jamie. Nang matagpuan niya ito, ikinuwento ni Jamie ang tungkol sa time machine na iimbentuhin ni Lauren sa hinaharap at ipinaliwanag ang buong sitwasyon. Ipinaalam din niya kay Lauren ang mga nalalapit na pagpapatay at ang mga detalye mula sa kanyang notebook. Nakakapagtataka, naniwala si Lauren sa kanya dahil walang ibang nakakaalam tungkol sa liga niya book at sa plano niyang gumawa ng time machine. Idinagdag ni Jamie na nais niyang pigilan ang killer sa pagpatay ng mga tao, kabilang ang kanyang ina, at na ang tanging paraan upang makabalik siya sa inaharap ay sa pamamagitan ng wifi. Dahil wala pang wifi noong 1987, kailangan niya ang kadalubasaan ni Lauren upang makahanap ng alternatibong solusyon. Lumipat ang eksena sa 2023 kung saan makikita si Blake na desperadong hinahanap si Jamie at nakikipag-usap sa mga pulis. Maya-maya, lumapit si Amelia at isiniwalat na ginamit ni Jamie ang kanyang time machine upang bumalik sa nakaraan. Natural, walang naniwala sa kanya, ngunit nainganyo si Chris sa kanyang sinabi. Samantala, noong 1987, dumalo sina Lauren at Jamie sa birthday party ni Tiffany upang pigilan ang pagpatay. Sa party, nakilala ni Jamie ang isang binatilong nangangalang dog na palaging binubuli at kalaunahing magiging principal niya. Doon, napansin ni Jamie ang isang gwapong lalaki at agad siyang nabigani rito. Mulit laking gulat niya nang matuklasan ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang kanyang ama na si Blake.
Nalaman din niya na magkasintahan sina Tiffany at Blake at na ang kanyang mga magulang na sina Blake at Pam ay hindi pa nagsisimulang mag-date noon. Pagkatapos nito, ginawa ni Jamie ang lahat upang mapanatiling ligtas ang tatlong babae. Ngunit tila ayaw nila ng kanyang tulong at patuloy lamang siyang tinutukso. Ilang sandali pa, isinama ni Tiffany ang isang lalaki sa itaas para magsaya. Ngunit agad siyang pumunta sa banyo sandali at pagbalik niya, wala na ang lalaki. Narinig niya ang mga ingay na nagmumula sa aparador kaya nagpa siya sang maghintay hanggang lumabas ang lalaki. Bigla na lamang lumabas ang mamatay tao mula sa aparador at lumapit sa kanya bago siyang marahas na saksakin. Sa gitna ng maingay na party, patuloy na desperadong hinahanap ni Jamie si Tiffany upang mapanatili itong ligtas. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat dahil natagpuan ang bangkay ni Tiffany sa silid tulugan ng kanyang mga magulang. Bagamat takot na napagtanto ni Jamie na kaya niyang baguhin ang mga pangyayari sa nakaraan. Sa orihinal na timeline, natagpuan si Tiffany na patay sa garahe, ngunit sa binagong timeline na ito, natagpuan siya sa silid tulugan ng kanyang mga magulang. Pagkatapos nito, inihatid ni na Jamie at Lauren si Pam pauwi dahil ayaw nilang maiwan siyang mag-isa habang may mamatay tao pang malaya. Nang tanungin ni Pam kung paano niya nalaman ang tungkol sa pagpatay, sinabi ni Jamie na siya raw ay may kakayahang manghula at nakikita niya kung sino ang susunod na mamatay. Nagpa siya ang tatlo na manatiling magkakasama para sa gabi at tinanong ni Jamie si Pam kung may kilala ba siyang taong maaaring galit na galit sa kanila para pumatay. Bilang sagot, inamin ni Pam na maraming posibleng salarin dahil marami na silang taong nabuli. Bumalik tayo sa taong 2023 kung saan makikitang nagtatrabaho si Amelia sa kanyang time machine, determinadong alamin ang katotohanan at ibalik si Jamie. Biglang dumating si Chris at ipinakita ang kanyang interes sa pagtingin sa time machine. Habang nag-uusap sila, biglang napagtanto ni Chris na mali ang kanyang mga alaala. Ang marahas na pagpatay kay Tiffany ay talagang nangyari sa silid tulugan, hindi sa garahe gaya ng una niyang inakala. Lumalabas na ang mga kilos ni Jamie sa nakaraan ay nagdudulot ng ripple effect sa daloy ng panahon. Sa huli, tinignan ni na Jamie at Chris ang isang litrato mula noong 1987 at napansin nilang totoo ngang nakabalik sa nakaraan si Jamie. Sa nakaraan, sinubukan ni Jamie na pigilan ang grupo sa pagpunta sa cabin kung saan magaganap ang susunod na pagpatay. Nakumbinsi niya si Marisa na sa lungsod na lamang sila pumunta. Bilang tugon, iminungkahi ni Marisa na sa kondo ng kanyang mga magunang sila pumunta at pumayag si Jamie. Itinalaga ng guro ni Jamie na maging kapareha ang kakaiba at madalas na binubuli na batang lalaki na si Damon at napansin niya ang mga kakaibang guhit sa kwaderno nito. Pagkatapos, sumundo si Jamie ni na Marisa at ng mga babae at nagtungo sila sa kondo ng mga magulang ni Marisa. Ngunit pagdating nila roon, kinilabutan si Jamie nang makita niyang hindi pala iyon kondo kung hindi ang parehong nakakatakot na cabin sa kagubatan kung saan namatay si Marisa. Pilit niyang hinikayat ang grupo na umalis, ngunit dumating ang mga lalaki at nagpasya silang magparty sa cabin. Dahil sa pag-aalala, sinubukan ni Jamie na magtakda ng mga patakaran sa kaligtasan, ngunit walang nakinig sa kanya. Kalaunan, tinawag ng isa sa mga lalaki na KJ si Jamie at ikinulong siya sa labas ng cabin. Desperado siyang makapasok kaya naghanap siya ng paraan at nakita ang isang bintana. Nang sumilip siya, nakita niyang nakahandusay si Heather sa kama, walang malay. Samantala, lumabas sina Marisa at ang isa pang lalaki. Ibinuwag na naroon na pala ang mamatay tao sa loob ng cabin. Lumabas ito mula sa aparador at dahan-dahang lumapit kay Heather habang malakas na binubuksan ng radyo. Nagising si Heather sa tamang oras at nakatakas sa silid, ngunit nahabol siya ng killer, itinulak pababa ang hagdan at pinatay. Dahil dito, nagbago ang pagkakasunod-sunod ng mga pagkamatay. Sa halip na si Marisa, si Heather ang namatay. Nagkaisa ang mga kaibigan upang pigilan ang killer, ngunit sila'y natalo pa rin, bagamat nakaligtas. Matapos tumakas ang killer, nagtungo sila sa estasyon ng pulis para i-report ang nangyari. Sinubukan ni Jamie na tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng dugo ng killer para sa DNA testing, ngunit hindi pa alam ng pulis kung ano ang DNA. Sa school, nakausap si Jamie si Damon at nalaman niyang isa lamang siyang normal na nerdy na bata, walang kinalaman sa pagpatay. Pagkatapos, dumating si Doug at pinasok sila sa klase. Pagkatapos ng insidente, nagplano ang buong grupo kung paano huhulihin ang killer. Nagpasya silang gawing pain si Marisa dahil alam ni Jamie na siya ang huling papatayin noong 1987. Sa pagkakataong ito, magiging handa na silang hulihin ang killer sa sandaling lumitaw. Samantala, kailangan ni Lauren ng sapat na enerhiya para paganahin ang time machine.
Gagawin niyang pansamantalang time machine ang isang sikat na atraksyon para makabalik si Jamie sa hinaharap. Habang sa kasalukuyan, tinutulungan ni Chris si Amelia na ayusin ang kanilang makina. Lumipat ang eksena sa gabi kung saan naglalakad si Marisa sa loob ng amusement park habang palihim siyang sinusundan ng killer. Pumasok siya sa isang haunted house kung saan sabik at balisang naghihintay ang iba pa sa grupo na lumitaw ang killer. Hindi nagtagal, dumating nga ang killer na nauwi sa isang komprontasyon nila Jamie at ng iba pa. Nagsiksikan silang lahat sa isang silid kung saan hirap na hirap ang grupo na labanan ng killer hanggang sa tuluyan siyang masaksak ni Jamie. Nang muntik pang saksakin ng killer si Jamie, palihim na lumapit mula sa likuran ng isa sa kanyang mga kaibigan at pinatay ito sa pamamagitan ng pagsaksak. Pagkatapos, tinanggal nila ang maskara ng killer at napag-alamang ito pala ay ang sarili nilang kaklase na si Doug. Ibinunyag din na 1 taon na ang nakalipas, isang estudyanteng nagngangalang Trish ang trahedyang namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Nakagugulat na ang mga bully, kabilang sina Tiffany, Marisa at Heather ang may pananagutan sa kanyang pagkamatay. Tinawag nila siyang Fat Trish dahil sa kanyang pangangatawan. Isang gabi, inanyayahan ng 3 babae si Trish sa isang sleepover sa bahay ni Tiffany at binalak na painumin siya upang mapilitang magsalita tungkol sa di umano'y relasyon niya sa kanilang coach. Patuloy nila siyang pinilit uminom kahit nagsisimula na siyang umiyak at malinaw na labis nang nababagabag sa nangyayari. Sa huli, umalis si Trish sa bahay ng lasing at nauwi sa aksidente sa sasakyan. Ngunit hindi alam ng mga babae na si Trish ay may relasyon pala kay Doug na lubos na nagdalamhati sa kanyang pagkamatay. Kaya naman, upang ipaghiganti ang kanyang minamahal, nagsuot si Doug ng maskara at sinimulan ang pagpatay sa mga bully. Nang marinig ang lahat ng ito, kinamuhigan ni Jamie ang kanyang ina na si Pam dahil sa pagiging malupit nito noon, ngunit ipinaliwanag ni Pam na wala siya sa sleepover dahil nag-away sila ni Tiffany. Sinabi niyang hindi siya gagawa ng ganoong kakilabot na bagay at pinatunayan ni Marisa na wala talagang kinalaman si Pam. Dahil dito, nalito si Jamie kung bakit iiwanan pa ni Doug nang nagbabadyang sulat si Pam at kalaunan ay papatayin ito noong 2023. Ngulit bago pa nila lubusang maproseso ang lahat, biglang lumitaw ang ikalawang killer sa likod ni Marisa at pinatay siya. Sinundan ng lalaking ito si Jamie at pinatay rin ng ama ni Chris habang ito ay nasa live TV. Sa bandang huli, nakapasok sila sa time machine na sa wakas ay gumagana na at ipinaliwanag ni Lauren kay Jamie na kapag nagsimula na ang biyahe, kailangan niyang manatili sa loob nito. Kung hindi, siya ay ibabagsak sa pader at sasabog. Sa kasamaang palalad, habang nag-uusap sila, dumating ang killer at inatake sila. Hinimok ni Jamie si Lauren na umalis kaagad, kaya't ginawa nito at pagkatapos ay pinaandar ni Jamie ang makina. Biglang dumating si Pam upang tulungan si Jamie at doon nagsimula ang matinding sagupaan. Habang mabilis na umiikot ang sasakyan, naipit sa pader ng time machine sina Jamie, Pam at ang killer. Ngulit pamilyar ang killer sa mga batas ng pisika, kaya't nagawa niyang lumakad patungo kay Pam at muntik na niya itong atakihin. Sinaksak niya ito ng isang beses at itinulak ni Jamie palabas ng sasakyan ang kanyang ina. Dahil sa lakas ng pag-ikot, natanggal ang maskara ng killer at nabunyag na si Chris mula sa 2023 ang tunay na salarin. Inamin ni Chris na wala siyang kaalam-alam na si Doug ang orihinal na killer at pinatay niya si Pam upang mapanatiling buhay ang kwento ng Sweet 16 killer matapos ang 35 years. Siya rin ang nagbigay kay Jamie ng peking babalang sulat upang makalika ng mas maraming content para sa kanyang podcast at lalo siyang sumikat. Pagod na siyang ikumpara sa kanyang ama na mas matagumpay at kilala, kaya pinatay rin niya ito. Pagkatapos, tinangka niyang patayin si Jamie at nagkaroon sila ng matinding labanan. Sa kabutihang palad, nanaig si Jamie at binaril siya gamit ang nail gun. Sinipa niya si Chris papasok sa umiikot na makina na tuluyang ikinamatay nito. Matapos ito, nakabalik si Jamie sa kasalukuyan. Dumating si Jamie sa araw bago ang Halloween noong 2023 at labis ang kanyang ginhawa nang makita niyang buhay pa si Pam at kasal kay Blake. Samantala, naaalala ni Lauren ang lahat ng nangyari sa nakaraan at ipinaalam kay Jamie na iiba ang timeline na ito sa pinanggalingan niya. Dahil dito, gumawa si Lauren ng isang aklat kung saan itinala niya ang lahat ng mga pagbabagong naganap. Biglang bumati ang isang lalaki kay Jamie at pumasok sa bahay, kaya tinanong ni Jamie kung sino siya. Ipinaliwanag ni Lauren na sa timeline na ito, mas maagang nagsama ang mga magulang ni Jamie, kaya mayroon na siyang 34 years old na kapatid na lalaki na ang pangalan ay Jamie at ang pangalan niya ngayon ay Colette. Dagdag pa rito, isa na ngayong bioengineer si Lauren at si Amelia ay nananatiling matalik na kaibigan ni Jamie. Sa huli, si Chris sa timeline na ito ay namumuhay na sa isang monasteryo sa India, labis na natrauma sa pagkasaksi sa pagkamatay ng kanyang ama sa live TV nang hindi niya nalamang iyon pala ay siya mismo mula sa ibang timeline. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento.
Salamat at mag-iingat tayong lahat.